Gamot to ng kagat ng banakon, kubra, kahit anong uri na venom. Kumukulo na malakas, ganunin mo, hindi yan para lang 40 degree. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bali, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-horror ay yung anting-anting na Santolana. Bali, ito yung mga pangkaraniwan na nakikita natin mga ka-horror na nakalagay na langis sa isang maliit na bote. At bukod sa langis, minsan ito ay sinasamahan ng iba't ibang klase ng mga halamang gamot. Yung iba naman ay sinasamahan ito ng mga malalakas na orasyon at dasal na nakasulat sa isang papel at inilalagay din sa loob ng maliit na bote na to. May mga ibang antingero din na sinasamahan ito ng iba't ibang klase ng mutya para lalong mas maging malakas ang bisa ng Santolana na ito. Tulad ng mga medalyon, ang paggawa ng ganitong klase ng anting-anting ay hindi madali ang proseso. Dahil ito ay kinakailangang gugulan ng oras sa pagkarga ng malalakas na orasyon at dasal para maging mabisa at mas malakas ang agimat o kapangyarihan ng Santolana na ito. Tulad ng ibang agimat o anting-anting, ang bisa ng Santolana ay nakadepende rin sa kung anong dasal o orasyon ang ikinarga mo rito. Pampaswerte sa negosyo, pangontra sa mga kulam at barang, pangontra sa mga masasamang elemento, pangontra sa mga bala at matatalim na bagay, at marami pang iba. Yan lang ay ilan sa mga halimbawa ng mga kapangyarihan at bisa na kayang ibigay ng Santolana sa mga tao na nagtatangan nito. At syempre, hindi rin mawawala ang iba't ibang klase ng testingan na naka-upload dito sa YouTube. Meron nga lang pala akong gustong ipakita sa inyo mga ka-horror, at ito kasi ay napanood ko sa YouTube na kung saan ang isang lalaki ay nagbebenta ng isang klase ng lana at ito raw ay may pangontra sa kamandag ng kobra. Matindi ang marketing strategy ng lalaking ito dahil habang siya ay nagbebenta ng lana ay aktual siyang nagpapatuklaw sa isang samar kobra na baon niya para mapatunayan na talagang ang bisa ng lana niya ay legit. At ayon pa nga sa lalaki ay ito raw ay tested na niya dahil nang minsan daw siyang matuklaw ng ahas ay ito rin mismo ang kanyang ginamit. Ang mga pangunahing sangkap daw ng lanang ito ay nadiskubre ng lalaki nang minsan siya ay nagpunta ng gubat at nakakita siya ng nag-aaway na dalawang kobra. Matapos daw ang away ng dalawang kobra ay nakita niya ang isang kobra na namatay at ang isa naman ay sugatan. At napansin niya raw ang kobrang ito ay nagpunta sa isang klase ng halaman na kung tawagin ay saro-saro. Pumulupot daw ang kobrang ito doon sa halaman ng saro-saro na animoy tila nagpapagaling. Agad daw siyang kumuha ng halamang ito at dinagdagan niya pa ito ng isa pang klase ng halaman na pitcher plant. At ito ay pinakuluan niya sa palm oil at yun na nga ang naging produkto ay yung lana. Hindi naman sinang-ayunan ng mga eksperto ang sinasabing lana na may pangontra sa mga kamandag ng kobra. Dahil ayon sa kanila, ang pinakamabisa pa ring gamot sa kamandag ng kobra ay yung mga gamot na nabibili o nakukuha sa mga ospital. May mga testimonya naman ng ilang tao na nakabili ng lana na ito raw ay talagang mabisa sa kamandag ng kobra at iba pang klase ng mga kagat ng hayop dahil ito raw ay kanilang nasubukan na. Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Tunay nga kayang ang lanang ito ay may bisa na pangontra sa kamandag ng kobra? Kayo na po ang bahalang humusga. So hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.